Hi, hello. Ako si Sam at ito ang aking konting video bilang pagtingin bilang pagtalakay sa pananaw ni Santo Tomas de Aquino at ni San Anselmo sa usapin ng pagiging nandyan o ng existence of God, no? Ng Diyos, no? At bago tayo magsimula, gusto ko lamang bigyang diin ang ilang punto. Una ay yung pagtingin na ang pagiging nandyan ng Diyos ay maaaring mapatunayan. No, ito ay it's demonstrable at maaaring patunayan ang pagiging nandyan ng Diyos. Pero magkaiba nga lang sila ng metodo. At una, si Santo Tomas, ang ginagamit niya yung mga bagay na nasa labas ng ating isipan. Ito yung tinatawag natin na a posteriori, na ginagamit natin ang mga nakikita natin ng ating nakakadaupang palad ng mga bagay sa labas, ng mga kaganapan sa labas, at sa ating paggamit ng ating pag-iisip, ito'y ating natutukoy patungo sa Diyos. Kasabay din naman si San Anselmo ay nagmumula sa kalooban. Sa kalooban, that is the mind, and using his mind at sa paggamit ng mga konsepto at ng ating pag-unawa, doon niya nakikilala ang Diyos. At kalawa, doon sa maliban doon sa pagkilala sa Diyos, hindi natin ibig sabihin na kilala natin, kilalang kilala, pero ito ay isang pagkilala na may Diyos, pero hindi ito pag-unawa ng ganap. Sinasabi nga ni San Tomas de Aquino na we cannot fully grasp God's existence as we are mere participations of it. Kailangan, para maunawaan ng isang bagay kay Aquino at kay Santo Tomas de Aquino, kailangan yung sa degrees ay kailangan ay mayroong kang mayroong kang in the gradation para maintindihan mo ay dapat mayroong kang kataasan, no? May kataasan ka sa pag-unawa, no? Or doon sa degradation of being. At kay Anselmo naman, kaya hindi natin pwedeng maunawaan ang ganap ng Diyos dahil siya ang hindi maaaring higiting isipin. No? Parang hindi natin siya, wala tayong maiisip na ibang bagay na higit sa Kanya. O sa Latin nga, id quo maius cogitare non potest. Kasabay din ito sa hindi natin pagganap na pag-unawa sa Diyos ay kailangan din nating maintindihan na sa pagkilala, sa ating proseso ng pagkilala sa Diyos o pagtukoy sa Diyos, hindi lamang sapat ang rason o katwiran. Ito ay kailangan ginagabayan din ng pananampalataya. Sinasabi nga ni Santo Tomas, ito'y ang kanya pagtingin ay ito'y complementary, no? It complements each other. At sinasabi nga ni Juan Paulo Ikalawa na faith and reason are like two wings who fly upward and search for the truth. And kay Anselmo naman, it is faith that seeks understanding. Na para maunawaan natin, hindi naman maunawaan, pero para makakilala natin ang Diyos, mapatunayan natin nandiyan ang Diyos, kailangan nating gumamit hindi lamang ng ating rason, dahil hindi ito magiging ganap. May kulang, at ito ay ang kailangan ay ang pananampalataya. At kasabay sa pananampalataya ay yung pagpapakilala din ng Diyos. Kaya nga maaari natin masabi na paano makikilala ang Diyos? Kung paano natin nakilala ang Diyos? Ay nakilala natin siya dahil siya ay nagpakilala sa atin. Bilang pagpapatuloy, gusto ko nang tignan natin ang sinasabi ni Anselmo. Siya ay may dalawang mahalagang sulatin. Una ay yung monologyon, kasunod naman ay yung proslogyon. Sa monologyon, meron siyang 3 punto na ibinigay. Ito ay pagpapatunay ng kanyang pagtanaw sa yung pagtanaw na realism, no? Na meron siyang may movement siya from the finite to the infinite. Mamaya kapag uusapan yung sinasabi lang ontological argument. Pero yan, no? So sa monolog yun, sinasabi niya na ang tao ay may kakayahang tukuyin kung ano yung mas
kung ano yung higit o kung ano yung hindi higit sa isang bagay tungkol sa isang konsepto. For example, in goodness, may natutukoy tayo na more good and less good. At dahil meron tayo natutukoy na more and less good, ay kapag tinalunto natin ang hierarkiya ng kabutihan, halimbawa, meron tayong matatagpuan na pinakadakila o pinakamabuti rather, o kung sa pinapagkadakila yun, at sa perfection, ganun din, meron tayong makikitang pinaka-perfecto na kung saan nagmumula ang lahat ng ito. Kasabay rin ito, ang lahat ng meron, which is being, ay dapat ay nagiging meron gamit ang anuman, which is something, o walang anuman. It either exists through something or through nothing. Kaya, ang sinasabi lang natin dito, it's either it exists through something or nothing. Sino ba yung nothing? Ang Diyos. Because we say here, kaya pupunta tayo sa proslogyon dito sa kanyang a priori, pero sinasabi natin ay, para sa akin, agree ako doon sa nabasa ko kay tama ba? FJ Tonard, na sinasabi niya na it's a simultaneous argument, no? Kasi magkasabay, wala siyang pasimula, no? Parehong pareho niyang sinimulang pag-usapan, no? Kaya ayan, makikita natin na ang pagiging yung kanyang pag-unawa, tayo ay ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan ng konsepto na nanggaling nga kay Agustin na divine illumination, na tinutulungan tayo ng Diyos na makilala, malaman at mayakap kung ano yung totoo, ano yung katotohanan. Kaya kasabay dito, mula sa kanyang isip, ginagabayan ng Diyos. Nakilala niya ang Diyos bilang yung kanilang sinasabi, yung ego maius cogitari non potens, o kung anong ang hindi maaaring higiting isipin. Na sa English, that done which nothing greater can be thought. Na ang nandyan ng Diyos, no, yung pagiging IQMCN ng Diyos ay hindi lamang sa isipan, kundi ito'y sa realidad. Kaya nga existence, sinasabi natin, di ba? Existence comes from the word existare, to stand outside the mind. Kaya ang mangmang natutukoy lang ang Diyos na IQMCN sa kanyang isipan. Natatanggap niya yon, pero hindi niya makonekta na ito'y mangyayari sa realidad. Walang continuity. Kaya tawag sa kanya sa Salmo, sabi ni Anselmo, mangmang. Pero si Gaunilon, may sinasabi si Gaunilon na in the defense of that fool, sabi niya, may mga bagay na iniisip naman natin pero hindi naman talaga nandyan. Halimbawa, isang isa lang perpekto na maaari natin maisip pero hindi naman andyan. At kasabay din naman ito, baka hindi niya nauunawaan yung existence ng IQMCN sa realidad dahil wala siyang karanasan ng IQMCN sa realidad. Pero bumalik si Anselmo doon sa sinabi niya sa monolog yun. Sinabi niya doon sa monolog yun, maaari tayo makapagbuo ng mga konsepto na ganoon, no? Ng ganoon na konsepto ng IQMCN. Dahil may kakayahan tayong makilala kung ano yung kaibahan ng kaganapan ng mga bagay-bagay, the degrees of perfection of things. Kaya kasabay din nun, yung, dahil alam natin, natatalunto natin na may perpekto, na may pinakadakila, may pinakamabuti, at kasabay din nun, yung sinasabi ni Gaunilo na perpektong isla na possible, ay katulad ng ibang ideya, ay ito yung mga possible and contingent. Ibig sabihin, ito ay umaasa sa isa pang bagay para maging totoo. Maaaring mag-exist sa isipan natin, pero ito ay possible. So, from movement, may movement from potency to act, may possibility. It's just possible to continue. It's not necessarily, it's not a necessity. Kaya, para mag-exist ang isang bagay na possible, kailangan merong isang bagay na necessary. At
ang Diyos, hindi siya pumapasok sa usapin ng possibility and contingency katulad ng sinasabing perpektong isla. Kaya sabi ni Anselmo, sira ang ang argumento mo dahil ang Diyos, hindi naman siya possible and contingent. Dahil ang Diyos, hindi siya umaasa sa anuman sa kanyang pagiging nandyan. Dahil siya, ang kanyang necessity, it comes from Himself. So, sabi nga sa ipsum esse subsistens. At sinasabi nga natin dahil umaasa siya sa sarili niya, sa kanyang pagiging nandyan, its necessity is Himself, panigurado, nandyan ang Diyos. At simula sa nota na to, at that note, na doon tayo tutuloy kay Santo Tomas de Aquino, may binibigay siyang 5 punto. No? Una, yung argument of motion. Is this the movement from potentiality to actuality? And in order for that process to happen, katulad ng domino, kailangan ng mover. At sa mover na yun, may pangangailangan ng cause, which is the second argument, na it must have an efficient cause. Dahil hindi po pwede na infinite regress. Dahil walang namang mangyayari kapag ganoon. Walang mangyayari. Kanino nagsimula? Kung paikot lang yun. Diba? Kung gano'n ang ideya natin. At yung movement na yun, from potentiality to actuality, at yung the need of the cause, this also means that there is a need of a necessary being in order to have possible beings. Dahil kapag ang possible being, kapag sinabi natin na hindi kailangan, naniniwala kasi, ang punto kasi ni Aquinas, all possible beings added up all together, hindi siya makakapantay pa rin sa necessary being kahit gaano karami pa sila. Naalala ko nga yung sinasabi ni Coplestone sa debate nila ni Bertrand Russell. Napakinggan ko kanina ng konti habang ginagawa ko to. Sinasabi niya na ang mga finite na mga bagay ay hindi siya makakapantay sa isang infinite na bagay. Hindi niya mapapaliwanag na dahil na kapag pinagsama-sama mo, hindi mapapaliwanag kung bakit nandoon yung na yon. No? So, yon. Kaya, kasabay ng necessary being to have possible beings, makikita natin nga, katulad ng sinabi ni Anselmo kanina sa monologue yun, at yung reply niya kay Gaunilon na, degrees of perfection. There are lower and higher forms of being. At dahil kapag tinalunton natin nga, there is a perfect being. At because there is a perfect being, and this is a creator, this is he is the mover, he is the uncaused cause, he is the necessary being. He is also, he who created the entire universe is intelligent and designed it well. No? So, that's the 5 arguments. At sinasabi natin dito, this is not to show the God as a personal God per se. Dahil ang tingin kasi ni Aquinas dito, philosophical corroboration lang siya. Hindi siya dapat tignan bilang complete. Because yung katulad na sinasabi natin kanina, it's the theology, it's faith that completes this understanding of God. At kasabay nga din nito, dun sa 5 ways, gumagamit din siya nga nung via negativa na pagtukoy natin na dahil may mga imperfectong bagay, dapat may perfectong bagay. So there's a via negativa, there's a movement such as that. And he also uses analogy, no, in order to fully understand God. So in summary, all in all, Aquinas looks on the things in order to understand, to know God from outside. Dahil sinabi nga sa epistemology, the beginning of knowledge is senses, yung sense knowledge. No? And kay Anselm naman, it's from within. It's the use of reason. Pero, magkaiba man ang paraan, iisa lang ang pinababagsakan niya. Ang Diyos. Diyos ang pinababagsakan. Na may Diyos na nandito. At yung pagkilala na yun, ang pagkilala na yun ay ito'y gamit ng pananampalataya na pinatatatag lang ng katuwiran. Maaring magsimula sa katuwiran, pero lagi siyang nagwawakas sa pananampalataya.
At tulad nga nung ginawa ni Anselmo, nagpasalamat siya. Dahil ginabayan ng Diyos ang kanyang isipan upang patatagin ang kanyang pananampalataya. Naalala ko nga yung sinabi ni sinabi ni Louis Vercoff, no, isang reformed theologian. Sinabi niya that religion or faith, it is a matter of the heart. The seat of religion is the heart. Because in our Christian psychology, which is the understanding of the person, ito'y ang puso, siya ang kumokontrol sa ating isip, siya ang kumokontrol sa ating wika, siya ang kumokontrol sa ating gawa. Diyan nagmumula ang lahat. At naalala ko yung kwento yung kay Jesus at yung isang lalaki na may anak na sabi niya, Panginoon, naniniwala ako, pero tulungan mo ang aking pagduruda. Lord, I believe. Help my unbelief. So, ang punto ay, ang Diyos ay nagpapakilala sa atin at maaari natin siyang kilalanin. Bagamat hindi kakayanin na maarok ng ating isip ang lahat, sinabi nga ni Anselmo, ni Aquino, ang pagsakan ay ang pagkilala na may Diyos at ang pagnanais na mas kilalanin pa siya, mas hangarin, at ito'y magiging ganap gamit ang pananampalataya. Kasi kapag sa rason lamang, hindi magiging ganap ang lahat. Ito'y nagiging ganap sa pagpapakilala ng Diyos, sa ating mga Kristiyano ay ang pagpapakilala ni Kristo sa Diyos. Siya rin. Pagpapakilala ng sarili na naging ganap kay Kristo. Kaya, ang punto ni Aquino at ni Anselmo, di ba mga Kristiyano, ang rason ay maaaring makatulong sa ating pagkilala, sa ating pagtukoy sa Diyos. Ngunit ang puso, ang pananampalataya natin, ang siyang tunay na nagpapaganap nito. Ang siyang tunay na nagpapaganap nito. And that's the beauty of Christian philosophy. It does not end in the mind. It also ends with faith. It also ends with the soul. That God is not only concepts, but God is perfect. God is personal. You can reach Him. You can call Him. And that's the beauty of it all. Ang ganda man ng argumento nilang dalawa. They have their own beauties. They have their own deficiencies. Pero, they never intended, as I said earlier, they never intended for it to remain using reason alone. Because they know that it is faith that would perfect everything. That through the help of God, our unbelief will be conquered. Not only through reason, but through also our own faith. And I believe that's a perfect summary of what we have discussed here in this supposedly 10-minute video. Pasensya na sir na medyo napasarap sa usap, pero salamat at wapo tayo sa punto na ito. At salamat din sa Diyos, nagpapakilala sa atin at kinikilala natin na patuloy na nagpapatnubay sa atin. Salamat sa inyo lahat.